Yay! Dito na po tayo sa ating farm at nauna na po si Ron's Farm Official sa atin. Aha. Ayan siya. Ito na po yung pinakabako niya. Ito na po yung pinabako niya na area dito. So ayan, doon daw tayo. Kasi meron siyang hindi pinabako doon na daanan daw ng ating sasakyan. Mahirap man po, mga kaganang buhay, pero napaka-exciting po itong bago naming tinatahak po na journey sa amin pong cattle farming. At medyo tumaba-taba na rin po ang ating mga baka na sabi ng isang subscriber, shame on you daw, sabi niya sa akin. Kasi nga, payat daw yung ating mga inahin dito. Gawa nang hindi talaga natutukan mga kaganang buhay. But nakapag-decide po si Ron's Farm Official na tutukan ito mga 2 weeks ago pa lang po at gumanda po ang katawan ng ating mga baka. So, ang mga payat naman po talaga pag nabigyan natin ng atensyon, tataba. Tingnan natin po dahil meron daw pong program si Kabeng Roger sa pagpakain sa ating mga baka. Kaya dapat po sundin ang mga nag-aalaga. So, ayan na po, mag-backing na yung ating sasakyan. Para dito po sila dadaan sa ginawa ni Ron na daanan. So matigas-tigas daw ito Ron na? Oh. Na-enjoy na rin si Ron sa kanyang mga baka at si Jojo. Oh. So 11 pala yung mga selection ni dad mo. Yan sa akin, 4 lang pero naiwan si Sari. Pero kay dad mo yung iba, mga selection niya yan. So ano natin, alagaan natin Ron. Nako, mapapasaba ka nito sa paghanap ng lupa na matataniman natin ng mais. Ito na po ang pinagawa pong kulungan ni Kabeng Roger. Ayan, chinecheck na niya. Isang side pa lang po ito at nakahukay na po sa kabilang side. Check po natin mga kagandang buhay. Nilagyan pala ng steel mat dito para yung mga baka daw di makawala kasi mga wild pa. Ito lang yata yung open, oh. Pero pwede pa rin yata sila makatalon, Jer. Oh, no! Diyan, sa mga rihas. Di na yan tatalon. So, ito po. Ang ano kasi ito, nakadesign ito na bibitawan sila. Wala no pressure sa baka, bibitawan muna natin sila. Ang laki naman ito, kaya na sila dyan ikot-ikot. Ganitong design natin eh. Lalagyan pa ba ng yero dito sa extension mo? Walang yero dyan. Wala na? Kasi ginawa ko yan dahil ang tama ng tubig dito, hindi yan kakabkabin doon. Kasi pag ipatagos natin doon, kakabkabin ng tubig, papunta doon yung ating property. Kaya dito dadaan ang tubig, dito doon. Ano ba yun? Ibaba na yung baka, ibaba na ninyo. Sige, limpihan mo na yan. Hindi yan makaluksong baka. Ito. Dito, lalagyan muna ito pansamantala ditong isa Hindi pa. yan makadaan sila dyan, hindi makadaan. Hindi na makadaan yan? Never sila makadaan dyan. Nako, ang baba nito. Wild pa naman yung baka mo. Paniguro lang kabiyahe. Sinabi ko sa'yo, hindi makadaan. Ang master of the game natin. Nagalit na sa atin. Oh, no! Oh. Ayan na. Dandahan. Dapat kasi, ibante mo muna. Dahil naman na. Ibante mo muna para may espasyo. Baka matatama pag biglang talo niya, bubunggo siya dito. Oh, no! Ibante ng konti. Ito po yung pakainan natin sa kanila. Oh. May mga banyera tayo doon. Ilagay pa natin sa banyera, no? Lagay muna natin sa banyera. Tamang-tama, dumating yung order ko na banyera pero nagmahal na. Almost kalahati kabiyahe. Oh, no. Bakit? Nagmahal na kasi nagkamali daw sila ng presyo nung una. Huwag kayong bumili. Huwag kayong bumili. Bumili na kami. Dapat ni-reduce nyo na. Kung nagmahal siya, sana huwag na kayo bumili. May mura kasi. Sabihin nilang scammer yung nagbenta sa inyo. Dahil kung ano na pagkasundo ang presyo sa... Ay, nagmahal na kabiyahe. Nadelibera naman tayo ng medyo mura. Magkano yung minahalyo ng mga banyera natin? 30 pesos? 350. Oh.
350 na. Dati magkano? Huwag kayo mag-order na ulit niyan sa ganyong ano. Ha, 30 pesos lang kabiyahe. Kasi tag 275 lang doon. Wala na. Ibig sabihin, pag order ka ng exceeding order, sasabihin nila mabilis, kaya tasan. Dapat maging pata sila. Kasi gano'n na pagsundo ang presyo. Dapat ni-refuse nyo na yan. Okay. So, pag dumating yung 50, yung iba nga, kalahati lang ng order natin. Nandyan na sa Katiklan? Hindi na-deliver kasi wala silang sasakyan. Okay. Pero bakit alam nilang may Katiklan tayo? Yung nagtawag, tumawag sa akin na Tawag sa'yo. Okay. Sige, padala natin. Sabihin mo kay Charles, pagbalik, dali na yon. Padala natin kasi yun sa Negros, yung iba, para maipakain sa naka-shredder din. Actually, bibili na rin ako ng shredder machine doon sa Negros. Pero, medyo malaki-laki na dyan sa shredder machine natin dito. Para kayang gilingin ang tubo. Ayan na po, yung ating kauna-unahang binaba. Wow, ang ganda. Ganda niya, mga ilan ang edad nito? Biyahe? 8 months lang yan. 8 months? Wow. Ayan na, siguro gutom na itong mga bakang ere. Ay. Ano ba ere? So, isang lalaking baka na napakaganda. Muna dito ng isa, tapos doon mo itali. Huwag ganyan huwag ka dyan. Balikot mo muna ng isa dito sa taas. Dyan, balikot mo ng isa dyan, tapos doon itali. Sige, ilak mo. Ilak mo siya. Si Pugi! Bumaba na si Pugi! Isa pa, dyan sa may bukol. Sa may bukol. Ang ganda-ganda ni Pugi. Sige. Pag nakapahinga yan sila, okay. Diyan sa may bukol, isa rin may bukol, parang kalaki may bukol. Big bones po talaga, napakaganda ng ating baka. Hirap lang talaga silang i-transport. Ito na yung mga bagong walay. Yung mga dumidede pa sa inahin. Nung binili natin. Ito ba yung akin, Jer? Ayan po mga kagandang buhay, kumakain-kain pa siya. So, marami tayong molasses. Ay, nako. Napaka sisigla. Sigla ito, sigla. Gaganda talaga ang ano nito. Ang kaniyang katawan. Kung maalagaan talaga sila ng gusto dito. So, mga yearlings po ito, mga kagandang buhay. Binili natin ito para magkaroon tayo ng magandang genetics. Oo. Pangalanan yung banyera ng bawat isa. Ito, napakaputi nito pag napaliguan. Wow, big bones. Mataas po. Yung mga katawan nila, mataas. Mga paa. May tubig yan siya, feeds. Dapat may feeds. Oo. Tubig, tsaka may feeds yung tubig. Video po natin mga kaganaboy yung katawan nila ngayon, bagong dating, manipis. Tingnan natin, after 1 month po. Dapat ang spacing nila malayo. Pag-alaga. Pare-pareho po yung laki ng mga yearlings natin. Yan o, yung mga tinga talaga nila. Ganda. 5 months pa lang yan. 5 months po ito, mga kagandang buhay. Yung iba nga, dumidede pa nung kinuha eh. 6 months, 5 months, 7 months ang pinagpakita niya. 5 months, 6 months. Yun, 8 months na po yung malaki. Natingan nila mga kagandang buhay, oh. Yan. Gutom. Gutom sila, oh. Kumain na kaagad, oh. Kumain na po sila. Nako, mukhang hindi kakayanin ito ni si Killer Smile. Kaya. Sabi, oh. Maliliit pa lang na baka, pero ang liliksi. Napakaliksi ng mga natin, baka. Ito po yung ginawa ni Kabeng Roger para
Safety daw po dito sa likod ang kanyang mga baka. Papinturahan pa yan, kabiyahe. Yes, kapiturahan natin para ma-prevent natin ang pagkakalawang niya. Pero dito yung side, wala na pong ganito. Kasi critical itong side na ito eh. Kasi dito kasi nag-slide yung tubig ang laupa natin. Actually yung banderes natin, mga doon kasi na Correct. kaya i-recover natin next year. So may pira tayo budget, i-recover natin yan. Lagyan natin retaining wall dyan. Oo. Wala pang pera sa ngayon eh. Pero sa ngayon, itong ginawa natin, dito na side, binibay natin dahil ito po yung boundaries. At critical ito dito dahil once na natupayan dyan, masisira po yung ating area. Landslide, tupay. Palimbawa na maano yan dyan, bumigay yung lupa, mag-landslide dyan, doon pupunta lahat ng ating pinaghirapan sa creek. Kaya dito, mas matibay yung pundasyon dito. Ganda, no? Magmatapos na itong dalawang ang laman kasi nito si Makurenta. Oo. Kaya pupunuin namin to hanggat kaya. Na mga yearlings. Para yung mga kaibigan natin taga-Antique kasi palagi nagtatawag sa akin, marami pupunta sila dito. Tingnan nila. Yeah. Oo, tingnan mo yung ating Huwag ka mga yearlings. magkumpiyansa niyan, huwag ka magkumpiyansa niyan, nanuwag yan. Lini, layo. Nanunuwag pala ito. Nako, ito Ron Daryl. Sana si Rondron. Ito yung mata niya, mukhang na bulan. Sige, na doon, nanunuwag yan, Opo, huwag ka yung magkumpiyansa niyan. Babae ko, medyo na siraan pa yung kanyang mata. Oo, siguro dahil sa sobra nilang wild. Sabi ko sa'yo, lock. Oo. Sabi ni Kabeng Roger, hindi daw makakalabas. Ayun. Sa takot, yan, nanervyo siya, pero di naman nalabas yan. Yan po. Parang hindi rin naman nakaslide ito, Jero, na ano mo? Kaslide yan, ang laki ng slide yan. Tingin mo lang hindi nakaslide. Kasi kung hindi ka marunong gumawa niyan, hindi mo makikita ang elevation yan. Okay. Doon ka titingin ang elevation niya sa gilid. Kita mo, mas maganda ang track. Oh, Diba? diba? Sabi kasi ni Kabeng Roger, hindi daw dadaan. May tao lang natakot. Okay. Hindi yan dadaan siya, mamatay siya dyan. Pero si GR natatakot na makawala ulit yung baka. Pag wala na yan, masanay na yan sa tao. Kasi dapat yan, masanay sila. Maganda pa naman yan, tatalon siya dyan. Oo. Ang gaganda ng mga yearlings ni Kabiyahing Roger. Meron ng mga pet si Jojo. Ayan. Bigyan na, Ayan, tatakbo. Lagyan mo distansya, ilan na Ang lang. nipis ng mga katawan nila pero ang tataas ng mga paa, mga kagandang buhay. So sabi ni Kabeng Roger, ito nga daw magandang alagaan, yung patatabain. Kasi dapat natin dapat kasi yung baka sa tindig, big bones, tapos sa body structure. Oh, napakaganda ng tinga. May sinyal pa yung tinga niya, oh. Oo, yan. Ay, hala. Sinyalan itong bakang ito. Ano to, Jer? Babae? Lalaki, double air yan. Oh. Grabe talaga. Ganda boy, tingnan niyo po yung paa niya, oh. Oh. Tingnan niyo yung paa niya, tapos yung tinga niya po, dalawa yung tinga niya, may sinyal. Napakagandang lahi ito. Pambihira, wala akong nakitang ganito, may sinyal ang tinga. Oh. Ano lang yan? Sa palanggana ilagay. Sinyal po yung tinga, oh. Napakagandang lahi ito, Jer. Dalawa yung tinga. Uy, ang ganda ng bakang ere. Oh. May siwil siya, mga kagandang buhay. Medyo manipis lang po siya dahil sa biyahe po, stress. Pero ayan na po silang 11. So, thank you so much. Salamat po sa Diyos. At si Sari po, yung isa pong babae, ay nandun po kay Sir Mark ngayon para makumpleto po yung aking anniversary. So, mamaya po, tanungin natin si Kabeng Roger kung ano po dito yung mga niregalo niya sa atin. Kung saan dito para ma-record po natin ang number nila. Ang ganda din ito, yung may BB. BB na pangalan, no? Oo. Kita mo kaagad, oh. Ganda. Isa lang pala yung medyo malaki-laki dito, mga kagandang buhay. Siyang pinakamatanda. So, babae pala po ito, oh. Yan. Ang haba ng katawan nitong babaeng ito, manipis lang po, mga kagandang buhay. Pero nung binili namin ito, talagang na-inlove ako dahil nakita ko kaagad big bones. Pero medyo tumaas na siya. Nung una ko siyang nakita, talagang punong-puno po ang katawan.
Tapos si Bibi, tsaka ito, oh. Bibi kasi pangalan, oh. Yan na sila. Ang ganda naman ng bull na to. Oh. Yan. Ala subil po itong bull na to, ah. Ganda. Yan na po sila at naghanap na ng pagkain agad, mga kagandang buhay. Ang gaganda po ng kulay nila. Ito, babae rin siguro itong isa na to, oh. Yan. Ito siguro yung dalawang babae. Takot daw sila, sabi ni Kabiyang Roger. Kabiyay, ilan ba yung babae dito? Hindi kasama si Sari? Ilan? 3? 3 lahat? Dito, plus kay Sari na isa? 4 yung babae ko? Yan po talaga mga kagandang buhay. Not for sale po yung mga babae dito. Yan po ang journey namin. Ang journey namin sa aming cattle farming. Hindi kami nagbibenta, mga kagandang buhay. Pero paramihin po natin yung yearlings natin dito para naman po yung mga kalapit ko dito, Antique, Iloilo, dito sa Aklan. Oo. Ay, maka-tour po sila dito, matingnan nila. At saka yung kagandaan po kasi, mga kagandang buhay, dito po sa mga baka na to, wala silang pili sa pagkain. Tingnan nyo, rice stock lang po yan, no? Rice stock po yan, tapos po may kasama po siyang napier. Ayan po, may giniling po napier. Kasi mangungumpay na sila, mga kagandang buhay. So, wala pong pili sa pagkain itong ating mga baka na galing po ng Luzon. Kain sila. Pagod pa sila pero kumain na. Kukunin na lang natin yung mga banyera po na bibigay natin sa kanila. So, medyo luwag-luwagan po natin sila mamaya. Ano po natin mga kagandang buhay? Medyo luwag po natin silang idikit-idikit na 11. So, ito po yung bubuhusan nila ngayon, oh, yung poste po. Yan, oh, yung poste dito para sa kabila. Yan. Lipat daw sa taas yung mga tali. Ayusin pa ni GR. So, ito po yung ating panibagong building na gagawin. Medyo magastos lang po talaga, mga kagandang buhay, yung unang mga investment natin para sa pag-alaga ng mga baka. O, ito po, mag-strader tayo ngayon. Kailan mo ba ito, Killer Smile? Kailan mo ito kinuha? 1 linggo na po itong damo na to. Namaan mo, tapos kabila mo itali, Jen. Po, ayusin nila yung shredder machine natin. Para paanda rin, para makapag-shredder tayo. Ayun na po yung mga baka natin, oh, nailagaan ni Ron Farms Official. O, ito po yung mga poste natin na gagawin para po sa pangalawang dugtong ng building natin. Yan. So, linggo po ngayon, hindi po nag-duty yung ating mga panday. Pero ayan na po yung ano nila, poste. Very fresh na po ang ating mga baka. Dito na sila makapagpahinga na talaga. Yung iba kumakain. Pasok pa nila yung kanilang mga papakainin ng asin, di ba, sa kamay, kabiyahe, para umamo daw. Hindi, pero hindi na sila gaanong wild, ano? Oh. Dapat may bantay pala dito dahil pagka na hulog yung mga paa nila, parang hindi nila kayang ikunin. Oh, no! Ito yung pinakamalaki sa kanila. Ayan po. Yusin lang yung tali nila. Baka magkasambod-sambod sila dyan dahil parang dikit-dikit sila. Kunin, ano siguro, hanggang doon na sa pag-ayos, hanggang doon na sa pinakadulo ng, walang laman yung dulo, oh. Oh.
ano nyo? O, proper distance nyo muna. Pero wala pa naman yung ilalagay mo dyan. Oo. Oo. Talaga naman po. Mahirap ang mag-umpisa ng cattle farming. Pero ito po yung journey namin. Re-record ko po talaga ito. Balikan po natin kung dumami na po yung ating mga alagain. So magpaparami po talaga kami ng yearlings, mga kaganang buhay. So magko-collect po talaga kami ng yearlings. Sabi ko nga kay Kabiyahe, ganda talaga pagka yung iba kasi gusto ay mabait lalaki yung bibilhin. Partner. Sabi ko nga kay Kabiyaheng Roger, hindi ka ba nag-alinlangan ulit na bibili ng mga ganitong yearlings na talagang sobrang wild? Pero na-challenge daw si Kabiyahe, oh. Pero pahinga daw muna, pahinga. Yan. Galing-galing naman ng mga baka natin ngayon. May mga sugat na pala sila, Rico, oh, sa mga busal nila. Oh, no! Dahil sa kanilang pagka-wild. Pero mawawala naman siguro ito, Rick. Ano? Dalhin mo yung iba, Rick, doon banda. Huwag silang dikit-dikit dahil baka maano sila ng mga tali nila. Yan, ang haba pa naman ng tali ng iba, Rick. GR, ang haba ng mga tali ng iba. Yan ay magkaroon sila ng pag-ikot-ikot nila. Nako. Oh, no! Dapat ilayo-layo mo, Rick. Yan. Yan, sa pinakadulo, Rick. Pinakadulo. Tapos yung isa naman, isagad mo na sa pinakadulo, Rick. Yan, para yung space nila, malayo-layo sila. Talaga, ayaw pa sumunod kay Rico. Po, ang ating mga baka, at makapagpahinga na po sila sa kanilang bagong tahanan po. At tingin-tingin lang po muna sila, oh. Yan. Tulungan mo si Rico, tanggalin yung ibang tali, papunta dun sa kanya. So, 11 po ito sila, mga kaganang buhay. 11 po ito sila. O, ayun na si Ron's Farm Official po. Paki-subscribe ng channel niya. Dahil siya po yung maging mag-manage po nito, ang mga baka natin. So, kumuha siya ng mga, mga banyera na binili natin online. Yan. Okay. Yan na. At yung iba niyan, dadali natin sa Negros. Kahit sobra naman ay bibigyan daw ni Jojo yung iba nating mga baka. Oh, may mga baka pa dito, mga native mo. Oh. Gusto nang lumukso ka agad. Takot daw ang baka. So, ayan. Kailangan po nilang mangumpay agad mamaya. Para po fresh yung kanilang papakain ngayon. Individual daw pakainin para matingnan daw po kung lahat ay maganda kumain. Pero wala daw issue ito, sabi ni Kabiyahe. Masasarap daw ito kumain ng mga baka. Wala daw problema, hindi masisilan sa pagkain. More updates, mga kagandang buhay, dito po sa aming mga baka na galing Luzon. Thank you so much! Okay, mga kagandang buhay, nagpe-prepare na po ang ating team para po mag-shredder sila. So, napakalaking challenge po talaga itong tagtuyot para po sa mga nag-aalaga ng baka. Pero, sa susunod po na tagtuyot, asahan nyo na po yan na marami na po kaming silage na maiimbak. So, ngayon lang po, dahil medyo first time pa lang po ito, lahat po nilalagay natin sa ayos.
Ayan, mag-shredder na po tayo mga kagandang buhay. At pagsikapan po nating talagang, sabi ni Kabeng Roger, may sistema sa pagkain sa ating mga baka. Actually, mga kagandang buhay, may pinadala po si Sir Mark sa atin na 10 sako na silage. So, pakain natin sa kanila po para makabawi agad yung katawan nila. Okay? Ayan na. Napakaganda po talaga kung meron po tayong shredder machine. Kahit mga dahon ng saging pwede. Tapos napier, grass at saka rice stalk. Puhot ng palay. So ito, may gas ba yan ang ating shredder? So Rick, ikaw talaga inasahan sa biyahe Rick Itong mga 2 buwan ka ba? Naka2 buwan tayo para paamuin yung mga baka natin? Wow, naka2 buwan po, walang uwi-uwi si Rico. Pero di naman po umayat si Rico Si Rico po yung nagbantay doon sa Batangas mga kagandang buhay. Kasi po ito, hindi mo talaga malapitan dati. Oh no! Eh ngayon po, okay na. Siguro mga 30% na nakabawas-bawas yung pagka-wild. Update ko po kayo dito. Maging maamo po itong mga baka na to at gaganda po yung mga katawan nila. Isang malaking hamon po ang pakain sa ating mga baka. Lalo na po kami na hindi po kami nakaprepare. Kasi dapat, yung una talagang piniprepare, yung pakain. Pagka nag-alaga tayo ng baka. Pero doon po kasi sa kinukunan namin ng kumpay, sa airport po ng Katiklan, marami pong napier doon. Itinanim po yun ng mga kawani ng airport. Doon po kami kumukuha ng mga pinapakain po namin. Pag dumating po, yung mga baka namin na pang-slaughter. Ito po mga kagandang buhay, rice stalk. Rice stalk po yan. Sama po yan sa ini-shredder natin yung rice stalk. Uhot po ng palay. Para pakainin po natin yung ating mga native na inahin dito. Ito na po mga kagandang buhay, yung binakho natin. Yan na traktor na po ni Ron para po ready na taniman ng mais. Ito po yun, sayang pa rin naman talaga itong space na to. Mapakinabangan. Yan. Sana po ay makahanap pa tayo ng more lot. Malalaking lot po ang hinahanap natin para po makapagtanim tayo ng mais tsaka napier. Ito na po mga baka natin. Pahinga na sila Ayos na sila. Ganito pala po kalaking kulungan mga kagandang buhay. Gagastos po tayo ng 250 to 300,000. 2 space po. Sa talagang kulungan, back to back. Ganun po ang pagpagawa dahil medyo ginandahan po ni Kabeng Roger yung pagpagawa dito. Para lifetime na po, matagal po natin pakinabangan.
at magpuput up po tayo ng capitalization. Pero sa matagal po nating gamit, ay mababawi rin naman po natin. Ang dami pong nag-PPM sa atin na pwede Madam Sols na makabisita sa inyong farm. Akala talaga siguro nila ay meron na talaga tayong farm at marami na tayong baka. Pero sabi ko sa kanila, naku po, mag-uumpisa pa lang po kami sa yearlings. Mag-uumpisa pa lang po kami sa pamimili ng aming mga alagaang baka. Kita nyo mga kagandang buhay, ang ganda talaga ng tenga ng baka yan, oh. Oh. Pag namukadkad talaga yung mga tenga nila, ang ganda. Ito po yung ating pakain sa kanila this day. Yan, 1 week na daw po nilang nakumpay itong mga napir na to doon sa airport. Tapos may mga nakastock po silang mga rice stock. Yan. Ang dami na pakain. Tapos lagyan po ng molasses. Saka feed. Ayan po yung pagkain namin sa aming baka, oh. Tiis-tiis lang po muna dahil talagang mahirap ang pagkain. So medyo inaano niya, pinipili niya yung napir talaga yung pinipili niya, oh. Diloy, wag damihan ng rice stock kasi napir talaga pinipili niya. Hindi ba nilagyan ito ng molasses? O sana yung tinimplan nyo? Oh. Tawin ni ano ringan, harangan na molasses. Molasses, sige nga, kasi parang dry na dry. Gisigarate na. Molasses ay Yung okay. molasses sa kapit. Sige nga, painumin mo. Wabi raw ng kumbaga ni ano rin mo. Jumina ay maramot taon. So, medyo parang mahina siya kumain itong inahin mo na to. Yung multivitamins mo ito. Yan. Damihan ninyo yung yung tawag nito, yung mga fresh kasi pinipili niya. Ubus niya yan? Bagong bigay pa lang to? Dinadagdagan naman daw nila pag maubos. Mas maganda pa rin na Ron, yung talaga mais. Hindi na kami. Ay kaso din na makabili ngayon, makukumpay kayo, di ba? Oo. Ay hindi kami makabili ng Yan. Jojo. Yan na siya, medyo nakabawi-bawi na ba o ganun pa rin ang katawan niya? Ito parang ano? Payat siya. Bawi-bawi na. Yung iba nakabawi na talaga, ito parang ano to ngayon. Ito talaga yung dapat tutukan. Hindi. Mabilis kasi dumidi anak nito. Mabilis talaga dumidi yung anak. Oo. Pero yung iba, okay na yung katawan. Oo. Yan o yung mga O, tingnan po natin mga kagandang buhay yung iba doon na alaga natin. Oo. Kung okay na. Kasi yun, malakas dumidi yung anak, tsaka mahina siya kumain. Kaya sabi ni Ron, ano yun niya? Bigyan niya ng vitamins, multivitamins. Kaya kailangan talaga po mga kagandang buhay kapag nag-alaga tayo ng baka, meron po talaga tayong system sa pagkain. May mga na tayo, may mga silage na o may mga program na tayo kung saan tayo kukuha ng pagkain. Pero dito kasi sa amin, itong nangyari. May baka na, saka pa lang kami tatanim. Ayan. Oh. Nagtanim din pala sila ng napir dito, nakakatuwa, oh. Hindi naman tumubo. Dahil nga, walang tubig. So, ito po yung mga baka na nag-shredder si Ron. Medyo nakabawi-bawi na nga, mga kagandang buhay. Ayan. Kasi, ito po dati, kasing payat nung una kong pinakita. Pero ayan na, medyo okay na. Okay na siya. Naglalandi na ito mga kagandang buhay eh. Pero di natin ibebenta, patatabain lang po muna natin. Ito sobrang payat talaga ito po. Pero ayan na po siya oh. Nung tinutukan na ni Ron, medyo nag-okay na. Nagkaroon na po ng laman-laman. Pero naglalandi po siya. Pero patatabain lang natin. Palitan natin talaga ng malalahi. So ito po yung mga anak. Native na native po yung mga anak talaga. Ayan. Native na native.
Pero okay na rin kaysa compared po dito sa native sa aming lugar dahil ito medyo may lahi-lahi ng konti. Yan po si Red Sydney natin. Yan. Ma-improve naman po natin yan ang pagkain natin mga kaganang buhay kung malagay na po natin sa ayos. Kaya kahit po magastusan kami ngayon sa feeds o bili-bili po kami ng mga pagkain, basta mai-survive lang po namin ito hanggang pong makatanim kami. May sarili na po kaming tanim. Kaya po sa mga nanonood, pasensya na po kayo, hindi po talaga maganda yung simula namin, naamin namin yan. Pero meron po kasi mga pagkakataon na nagkasubuan na. Kaya naghanap kami ng mga alagain. Supposed to be sana pang benta, pero napagdesisyon na alagaan. So pangatawanan na po namin talaga. Marami naman kaming mabibili ditong mga pakain. Oo. Kaya madadala na rin natin ito sa program natin, yung mga native po natin, mga kagandang buhay. O, pagka lahat po talaga ng bagay, no, pag hindi natin tinutukan, hindi maganda ang resulta. Kaya ito, I'm sure na pag tinutukan na talaga namin itong pag-alaga, ay maging maganda po ang resulta nito, mga kagandang buhay. Pero sa mga aking manunood, bago po kayo mag-umpisa ng cattle farming ninyo, siguruhin talaga ninyong may pakain kayo. Huwag nyo kaming gayahin. Kasi itong sa amin na to ay kasubuan. Oo, napasubo po kami dito dahil bigla na lang pong nagdesisyon na ganyan. Oo. Pero madali lang naman dahil ito na oh. Ito na, meron na tayong tataniman. Bibili lang po ako ng pangbinyag po dito. Makina na para wag mahirapan sila Ron at sa mga kasama niya. Yan po. At saka pagka nakarent naman po tayo ng lupa, may titingnan na po kami doon, 3 hectares. Medyo malayo-layo lang po talaga dito sa amin, pero maglalagay lang tayo ng tao doon, mga kagandang buhay. Ganyan talaga. So, ito po yung milestone namin. Mahirap yung naging milestone po namin, mga kagandang buhay. Gawa na yung pakain nga. Oh, taniman na po nila ito bukas. Basain po nila to ng lupa. Ngayon. Oh. Ayan, naubusan ng gas yung shredder nila, hindi naubos oh. Oh, 300 pesos po, ilang linggo na nilang kinonsume yung pang shredder nila. Kasi hindi po ito, hindi kuryente yung binili ko, mga kagandang buhay, para kahit saan dalhin ah. Dapat haluin yan. Dapat kuntiin nyo lang yung yung tuyo na rice stalk. Dapat mas gusto nila yung fresh eh. Loy, kunan mo nga ng fresh itong na to, yung inahin oh. Pinipili niya. Yung fresh ba? Pero parang pinipili niya eh. Pangalawa na pala niyang balgi ito. Oh, pero bakit parang hindi talaga tumataba ron? No. Oh, injection pa daw ng multivitamins. Ano ba yan, gasolina? Hindi pala crudo? Magasto din pala itong shredder natin ah. Magkano yung binili mong gasolina na yan? 200? 200? Marami nang mas shredder dyan? Matagal din pala, matipid din pala po, mga kagandang buhay. So ayan, sinasako na ni Deloy, ni Killer Smile, ang kanya na shredder. Istiis lang po, mga kagandang buhay ah. Parang gusto mo na dito Parang gusto mo na dito sa bakahan Ayaw mag-resign ka na yata sa store. Natawa po si Manager Bio natin. Nakakatuwa po nito, mga kagandang buhay, no? Dahil yung mga tauhan natin sa store, nag-i-enjoy din dito sa bakahan. Maganda po makakita kayo, mga kagandang buhay, ng mga tauhan po na napaka-komportable po sa isa't isa. Wala pong paninimbang. Kahit saan mo lang siya i-assign. Oh, manager, mag-drive ka muna, dali natin mga baka. Oh, drive ka agad si Manager Bio. Yung walang arti-arti ba ng mga tauhan. Basta po kontento sila sa sweldo natin. Hindi malikramo yan. Nung na-discover po natin si Killer Smile na magaling pala siya pong mag-wielding, ay automatic nag-accelerate po yung sweldo ni Killer Smile. Kaya smile na po siya ngayon. Dahil yung mga
kasabayan niya po na tinanggap natin sa trabaho, mas lumaki po ang sweldo niya. May mga special talent eh. Ganun talaga yon mga kagandang buhay. Pag may mga special talent yung mga tauhan natin, kaysa mag-hire pa po tayo ng iba, di sila na makinabang. Yan. Si Killer Spell po natin, si Deloy, si Ricky po ang totoong pangalan. Yan. Manager Bio kasi ano yan, mahilig lang magbigay ng mga panibagong pangalan sa mga tao niya. Binibinyagan ng ibang pangalan. So, ayun na po si Kabiyeng Roger. Nintay na po tayo. Ano masasabi mo? Kabiyeng Roger, sa project ni Ron ito, pinabako itong lugar mo? Yan. Kabiyeng Roger, tutubo ba yung mais dito? Parang ang daming bato. Thumbs up. Thumbs up siya. Maraming bato, ano? Oo, kumakain nga sila na. Tingnan ko nga muna. Yung mga na-shredder po nila, mga kagandang buhay, binigay nila dito sa ating mga bagong dating. Uy, kumain na. Wow! Naku, hindi masilan sa pagkain ito. Napakaganda ito, mga kagandang buhay. Madaling tumaba ito, Ron. Hindi masilan, Ron, magaling kumain. Magaling daw kumain, sabi ni Ron. Wow! Serbahan natin daw. Molasses ang, doon kasi sa Luzon yung molasses, pinapatulo lang nila dito sa tuyo ng mga damo. Merong ano doon si dad mo eh, merong dala na silage, pwedeng ihalo-halo dyan para bumango. Lagyan ng molasses, wag naman masyadong marami Ron. Sobrang dami na itong binigay mo. Isang araw na lang kainit. Yan po. So, bigyan ng tubig. Pot, molasses pot, plus tubig pot. At ibuhos dito? Pot, molasses lang. Para bumango. Meron kasing mga ano dun Ron, may binigay sa atin. Yan po mga kagandang buhay, yung iba kumakain. Ron, itong tali ba ng isa na to, abot niya yung pagkain? Parang hindi niya abot yung pagkain, Ron. Oh, no! Sigurado ka? Yung pinakamaliit to, na ano lang yan sa'yo, natakot. Ay, natakot pala sa akin po, mga kagandang buhay. Okay. Ayun na po sila, ang ganda po nila tingnan. Natakot pala sa akin yung dito banda sa harap. Na. Galing nila. Ayun sila, oh. Dagdagan ni Ron. Sigurado ka ba na abot yung tali niyan? Abot yan na ano na sa'yo talaga yan, natakot. Oo. Sanay ka tao eh. Okay. Ano na?